Kinabukasan, buong umaga ako na-stress sa trabaho dahil parehong sinumpong ang dalawang matatanda kong inaalagaan. Ang tayo ko na lang dasal ay hindi sana sumpungin din si Nanay Linda mamayang hapon. Please, sabihin mo sa akin na hindi ihi ang mantsa sa damit mo. Si Kim habang nakakislot na pinagmamasdan ang bandang dibdib ko. Nagbaba rin ako ng tingin sa suot at malalim na bumuntong hininga. Hindi naman, Diyos lang. Natapunan ako ng isang matandang pinapainom ko ng gamot. Sobrang likot kasi eh. May extra uniform ka ba? Nagangat ako ng tingin. Napangawi ako na maalalang naiwan ko pala sa bahay dahil nilabhan ko kahapon. Meron yata si Hana. Luminga siya sa bandang likuran ko. Psst! Hana, may extra ka 'di ba? Pahiramin mo muna si Laureta. Napalingon na rin ako at nakita ang kasamang nurse's assistant na may inaalalayang matandang babae. Ngumuso siya. Nandyan sa ilalim ng cabinet, nakalagay sa loob ng paper bag. Kaagad akong lumiko at pumasok sa loob ng station. Ako na, Kim. Ginalugad ko ang ilalim ng cabinet. Hindi nagbinuto at nakita ko nga to. Nagpaalam na ako kay Kim at nagpunta ng CR. Paglabas na ng CR, hindi ako naging komportable sa suot na uniforme dahil sira ang dalawang unang itaas na botones nito kaya medyo nakabukas siya at kung tititigan, kapansin-pansin ang cleavage ko. Naliligalig pa rin ako nang huminto na sa station. May problema ba? Si Kim. Tinuro ko ang bandang dibdib. Kaagad na tong sinundan ng tingin. Napaikot ang mata niya. Okay na yan. Wala namang tititig dyan dahil puro mga matatandang babae ang nandito sa pillars. Hindi talaga ako komportable dito sa suot ko eh. Reklamo ko. Ay sus, okay lang yan. Malapit naman ang end of shift mo. Tsaka kay Nanay Lydia ka na, 'di ba? Natigilan ako sa sinabi niya. Oo nga pala, si Nanay Linda pa ang huling residenteng aasikasuhin ko. Nakasisiguro akong makikita ko na naman si Gavin. Mamaya isipin niya, inaakit ko siya sa itsura ng suot ko. Laureta, pasado 2:00 na, untag ni Kim. Hahaba ng leeg ng matanda kakahintay sa'yo. Wala na ako ibang nagawa, kundi ang umalis na lang para ipagpatuloy ang trabaho. Kagaya ng mga nakarang araw, hindi ko nakita mga bodyguards ni Gavin na nakantabay sa labas ng kwarto. Mahigpit naman ang seguridad sa nursing home, kaya marahil na sa labas ng gusali ang mga ito nakaabang. Pinihit ko ang doorknob para mabuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Nanay Linda na nakaupo sa kama habang mahinang natatawa. Samantalang nakaupo naman sa silya sa gilid ng higaan niya si Gavin. Good afternoon, Nay. Dire-diretso na ang pagpasok ko. Dapat tingin sa akin na matanda na hindi tinatanggal ang ngiti sa mga labi. Ganon din ang ginawa ni Gavin. Huminto ako sa tabi ni Gavin at nakita ang mabilis niyang pagtayo mula sa kinaupuan. Itinoon ko ang atensyon sa kanyang ina. Gusto mo po bang mamasyal ngayong hapon? Lumanghap po tayo ng sariwang hangin sa labas. Masiglang tumango si Nanay Linda. Sige, gusto ko yan. Napatingin siya sa anak. Samahan mo kami ni Laureta, Gavin. Kung pwede lang sanang bawiin ang naging imbitasyon ko, ginawa ko na. Peke akong ngumiti at binalingan na rin ang anak niya. Ngunit nang tignan ko si Gavin, sa bandang dibdib ko naman siya nakatingin. Naniningkit ang kanyang mata at dagdag po ang kilay habang maring tinititigan ang dibdib ko. Sure, I'll just make a call. Wala sa sariling sabi niya. Muli kong binaling ang atensyon sa matanda. Sige na po, magsuot ka po muna ng jacket. Habang abala kami ni Nanay Linda sa paghanda para sa paglabas ng gusali, nasa bandang sulok naman si Gavin na may katawagan sa cellphone. Matapos makapagsuot ng kanyang ina ang jacket, inalalayan ko na ito sa kanyang wheelchair. Halos mapaigtad pa ako sa gulat dahil sa bigla ko na lang naramdaman ang init ng braso ni Gavin na dumampi sa kamay ko. Let me, alok niya. Bumitaw na ako at siya nang pinaalalay ko sa kanyang ina. Siya na rin mismo nagtulak ng wheelchair. Hindi na ako umapila pa. Lumabas na kami ng silid. Napahinto ako sa likuran nila nang huminto na rin sila sa labas ng pinto. Nakita ko ang pag-abot ng isa niyang bodyguard sa kanya ng isang paper bag. Binuksan niya to at kinuha mula rito ang isang bagay. Nakita ko ang isang leather jacket na kulay itim. Nilingon niya ako sabay abot nito sa akin. You should wear this. Humalukip-kip ako, tinaasan siya ng isang kilay. Bakit naman? Dumapo ang masidini niyang tingin sa aking dibdib. Pansin kong mabigat niyang paglunok. Pinamulahan na ako. Inis kong hinablot mula sa kamay niya ang jacket. Mabilisan ko tong sinuot nang hindi siya tinititigan. Matapos maisarang zipper sa harapan, dumapo ang tingin ko sa kanyang ina na nakatingin sa akin. Napansin kong lihim ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumikhim ako at tumuwid ng tayo.
Gamit ang matalim na tingin, binalingan ko si Gavin. Tayo na. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Di na siya nagsalita pa at tahimik na lang na pinagpatuloy ang pagtulak sa wheelchair ng ina. Lumabas kami ng gusali at nagtungo sa hardin. Bumanayad kaagad ang pakiramdam ko dahil sa sariwang simoy ng hangin. Alam ko ganun din ang pakiramdam ni Nanay Linda dahil sa paghugot niya ng malalim na hininga. Huminto kami sa lilim ng puno ng mangga. Pinagitnaan namin si Nanay Linda dahil nakatayo ako sa gilid niya at si Gavin naman nasa kabila. Umuwi na bang papa mo, Gavin? Biglang tanong ni Nanay Linda gamit ang tila ba napakalayong boses. Sa hardin lang ang malayong tanaw niya. Nagkatinginan kami ni Gavin. Isang beses ko siyang tinanguan. Hindi pa po, ma. Ngumiti ang kanyang ina. Nasa malayo pa rin ang tingin nito. Alam mo ba, yung papa mo noon, sobrang masugid kong maniligaw. Hindi talaga sumusuko kahit sinusungitan ko. Alam ko, ma. Kinuwento niya na po sa akin yan dati. Napasulyap ang nanay niya sa akin bago siya tiningnan. Ikaw ba, Gavin, ay may natipuhan na? Kailan ka ba magpapakilala ng babae sa amin ng papa mo? Last year man na sa high school Ngayon nakapamulsa na si Gavin. Tiningnan niya ang kanyang ina. May ngisi na rin sa kanyang mga labi. Sa kanyang itsura nakasuot lang ng simpleng kulay itim na t-shirt at faded jeans, parang nasilayan ko ang binatang siya. Ano po bang tipo ng babae ang gusto mo para sa akin, ma? Aniya sa mapaglarong boses. Muling napasulyap sa akin ang mama niya. Kinabahan tuloy ako. Siyempre yung mabait at mapag-alaga. Matangkad, maputi, balingkinita ng katawan. Maiksi lang ang buhok. Yung hanggang balikat lang ba? Malit lang ang mukha. Malalim ang mata. Maganda ang hugis ng kilay. Mahaba ang pilikmata. Matangos ang ilong, mamula-mula ang pisngi. Yun lang naman ang gusto ko para sa'yo. Pagkatapos ng ina niya na ngaylantanan na talagang nakatingin sa akin, mahinang natawa si Gavin. Si Laureta? Matalim ko siyang tiningnan. Napatikim siya at seryosong itsura. Ang ibig kong sabihin, parang tulad ni Laureta? Pagwawasto niya. May lihim na tawa pa rin sa tono ng kanyang boses. Peking suminghap ang ina niya. Umasta itong namimilog ang mata. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Gavin na may tusong ngisi na. Oo nga no, parang si Laureta. Ipiniramin na niya ang tingin sa akin. Ikaw ba, Laureta? Anong tipo mo sa isang lalaki? Diyos ko. Ngayon alam ko na kung kanino nagmana si Gavin sa pagiging tuso. Sige na, iha, huwag kang mahiya. Tayo-tayo lang naman ang binata ko. Nakangising pangumbinsi pa niya. Bahagya ako napasulap kay Gavin. Nakaambang na naman na namumungay niyang mga mata habang pinagmamasdan ako. Ibinalik ko ang atensyon sa naghihintay niyang ina. Peke akong ngumiti. Unang-una po, ayoko sa matangkad dahil matangkad na po ako. Gusto ko po kulot ang buhok, manipis ang kilay at hindi matangos ang ilong. Gusto ko rin po kulay brown ang mata at medyo choppy po para huggable. Bumagsak ang panga ni Nanay Linda. Ilang sandali pa'y napangiwi siya. Ang pangit naman ang gusto mo, iha? Magiliw ko pa rin siyang nitian. Ayos lang po yun. Wala akong kaagaw. Natutop ng ina niya ang labi. Bigla na siyang natahimik. Sabay nilang dalawa na pinagmasdan muli ang hardin gamit ang matalim na tingin. Gusto kong umalakak sa tawa. Hanggang sa pagmamaneho ng sasakyan pa uwi, hindi pa rin matanggal ang ngisi sa mga labi ko. Hindi rin kasi matanggal ang itsura ng dalawa sa isipan ko. Kahit na iparada ng sasakyan sa garahe, nanatili pa rin ako sa loob nito. Natigilan ako nang maalalang suot ko pa rin pala ang jacket ni Gavin. Nakalimutan kong isauli sa kanya. Bumaba na ako ng sasakyan at pumasok na sa loob ng bahay. Lalaban ko na lang to at ipapasok sa dryer para kaagad matuyo at masoli ko na bukas. Magkasabay kami na naghapunan ni nanay. Napasulap ako sa anak na ganadong-ganado habang kumakain sa tabi ko. Napangiti ako, tinaplos ang kanyang napakaitim na buhok. Nabitin sa ere ang kamay ko na maalala na naman si Gavin. 2 beses akong kumarap at muli, pinagpatuloy na ang pagkain. 9:00 na akong pumasok ng trabaho kinabukasan dahil sa one-on-one meet namin ng advisor ni Colton. Nakapagpaalam naman ako sa trabaho noong nakaraang linggo pa. Bit-bit ko sa isang kamay ang paper bag na pinanaglagyan ko ng jacket ni Gavin. Nagulat at tagtaka ako nang makita ang ibang nurses na nag-uusap sa may sulok. Pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang makarating ako sa nurses station namin. Nalatan ko sina Kim at Hannah na abala sa paglalagay ng lipstick.
Nagulat nga din ako na makitang pati si Nurse Cara abala sa pag-aayos ng buhok sa tapat ng maliit na salamin. Napalinga ako sa paligid. Ano meron ngayong araw? May artista na naman bang dadalaw? Dumating na! Si Hana na sobrang tipid naman kong sumagot. Natutup ko ang itatanong sana ulit na makitang biglang pag-ayos na ng upo habang may pasimpleng tinitingnan sa bandang likod ko. Kunot-no akong dahan-dahang lumingon. Nakasuot na ng kanyang puting lab coat at may ngisi sa kanyang mga labi. Mumungad sa paningin ko si Max. Hi, miss me? Hindi ko mapigilan ang sarili sa pagkamangha at tuwa. Sumilay na ang ngisi sa mga labi ko. Kailan ka pa dumating? Unang lumabas sa bibig ko. Kahapon lang. I wanted to surprise you so I did not tell you. May lumapad na ang kanyang ngisi. Nasurpresa ba kita? Hindi pa ba halata? Natatawa kong sinabi. Batid kong pinagtitingin na kami ng iilang nararoon. Lalong-lalo ng tatlo kong kasamahan na naglag pa nga na nakamasid sa amin. Nang dumapo ang tingin ko kay Hana, ay may sinabi siya sa akin. Ipakilala mo naman kami. Kagad akong tumango at muling napatingin kay Max. You should really meet some of my staffs. Pahayag ko at isa-isa na ngang pinakilala ang mga kasamahan. Hi Doc, matagal na kayo magkakilala nitong si Loretta? Kuryosong tanong ni Hana. Napasulyap muna si Max sa akin bago bumaling sa kanya. Yeah, 3 years na rin siguro. Single ka ba, Doc? Maintrigang tanong naman ni Kim. Hinaluan niya to ng bahagyang pagtawa. Muli na namang napasulyap si Max sa akin. May lihim na ngiti na sa kanyang mga labi. Depende kay Loretta. Makahulugan niyang sambit. Magkasabay na umawang ang labi ng tatlo habang nakatingin sa akin. Pinamulahan naman ako dahil di talaga pinalagpas ni Max ang isang araw. Kahit hindi man niya diretsang inanunsyo ang panliligaw sa akin, klaro naman to sa naging pasaring niya. Ang taray! Ito talagang si Loretta hindi nagkukwento eh. Si Hana. Naudot din ang pag-uusap namin dahil sa pagtawag ng admin kay Max. Tinanguan niya ito at muli siyang bumaling sa akin. I will see you later after the shift. Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Kumunot ang noo ko. Ha? 5 pa end shift ko eh. Ngumisi siya tumakbang na patalikod. 5 na rin end of shift ko. Aniya at tuloy na naglakad papaalis. Nakakabinging tili ang sabay na pinakawalan ni Kim at Hana nang di na namin tanaw ang likod ni Max. Di na nga nila napigilan ang sarili at lumabas na talaga mula sa likod ng desk para yuguin ako. Nakakaloka ka? Hindi ka man lang nagsabing nililigawan ka pala ng anak ng may-ari nito ah. Impet na tili ni Kim habang hinihila-hila ang braso ko. Oo nga, nakakahiya. Sinabi ko pa naman sa'yo na may crush ako kay Doc Max. Si Hana. Napasulyap ako kay Nurse Cara. Nakita ko nakangising naiiling na lamang siya dahil siguro sa eksaheradong reaksyon ng dalawa. Di naman kasi importante. Nahihiya akong sinabi. Mas lalo lang akong niyugyog ng dalawa. Naging kalmado na rin ang dalawa matapos magpalabas ng emosyon. Ipinagpatuloy ko na rin ang trabaho. Sumabay na ako sa pananghalian ni Kim. Di pa rin matigil ang panunokso ng dalawa. Sinabihan pa ako na bakit daw hindi sumabay sa amin si Doc Max. Mas dumakas lang ang tili nila nang sabihin ko na nag-text sa akin si Max na may lunch meeting siya kasama ng pamilya kaya hindi siya makakasabay. Naiiling na lang ako at nakangiti sa sarili habang naglalakad bitbit ang tray patungo sa silid ni Nanay Linda. Napawi rin ito nang nahinto na ako sa tapat ng pinto ng kwarto. Pumikit ako at huminga ng malalim. Kasabay ng pagdilat ko, ipinihit ko ang doorknob at binuksan ang pinto. Nang maisara na itong muli, nagtaka ako na makitang si Nanay Linda lang nakaupo sa kama habang pinagmamasdan ang labas ng bintana. May sketchpad na nakalapag sa ibabaw ng kanyang kama. Ginala ko ang tingin sa buong silid. Hindi ko na nakita pa si Gavin. Napatingin ako sa bandang CR at baka naroon siya. May hinahanap ka ba, Loretta? Biglang tanong sa akin ng matanda. Unti-unti ko na siyang nilapitan. Si Senator po? May ginagawa pa raw. Nagpunta dito yung isang nurse kanina. Si Nurse Cara po ba? Nanliliit ang mga mata niya. Parang siya. Hindi ko maalala eh. Nagdala siya ng telepono dahil tumawag si Gavin ko. Baka hindi raw siya makadalaw ngayong araw dahil may emergency sa trabaho. Nilapag ko na ang tray sa munting mesa. Naupo na ako sa gilid ng kama niya. Binaba ko ang tingin sa sketchpad. Nakita ko ang ginuhit na isang puno. Ang ganda naman po ng pagkakaguhit nito, Nay.
Kayo po bang gumuhit nito? Tanong ko sabay turo sa larawan. Oo, libangan ko talaga ang pagguhit kahit nung dalaga pa ako. Kinuha niyang sketchpad at inabot sa akin upang matingnan ko ng maayos. Tinanggap ko ito at binuklat ang sunod na pahina. Mga bulaklak naman ang nakita ko. Ang ganda po, mangha kong anas. Napahanga talaga ako sa mga iginuhit niya dahil mistulang bagay na gumagalaw ang mga ito. Tinignan ko muna ang sunod na pahina. Mga bulaklak naman. Natigilan ako dahil may nakita rin akong magandang sulat kamay na pangalan ko. Laureta. Marahan kong pinalanda sa mga daliri dito. Dinalingan ko ng tingin si Nanay Linda. At tahimik lang akong pinagmamasdan habang kinukutingting ang sketchpad niya. Kayo po ba nagsulat ng pangalan ko rito? Ngumiti siya at bahagyang umiling. Hindi, Laureta. Si Gavin. Isinulat niya yan nung nakangiti pa raw. Maalala ko palagi ang pangalan mo. Muli kong tinitigan ang sarili kong pangalan. Ginapangan na naman ako ng magulong emosyon. Bigla na namang may kung anong sumusundot sa puso ko. Ang kamay ko na nakapatong sa sketchpad ay hinawakan ni Nanay Linda. Pinagmasdan ko ang mumunting kulubot niya sa kamay dahil na rin sa katandaan. Dinamdaman ko ang init ng kanyang palad. Unti-unti ako nagangat ng tingin sa kanya. Direkta ang titig na iginawad niya sa akin. Kung hindi nagkakamali, ang palyado ko ng alaala, ikaw ang Laureta na madalas ikinukwento ni Gavin sa akin noon. Tumayo ang balahibo ko sa batok dahil sa naging revelasyon niya. Naikwento ko ni Gavin sa kanyang ina noon. Tumayo ang balahibo ko. Medyo matagal na nga ang naging patagong relasyon namin, ngunit hindi ko naman inaasahan na sa kabila noon, ikukwento rin yan pala ako sa sariling ina. Marain pa akong tinignan ni Nanay Linda. Ilang sandali pa ay napakurap siya, sabay linga sa paligid na parabang pinagtatakan niya kung nasaan siya. Nang muli niya akong sinulyapan, nabalutan ang itsura niya ng kalituhan. Ano nangyari, Iha? May pinag-usapan ba tayo? Naguguluhan niyang tanong. Kinutuban na ako nakakaranas na naman siya ng mild attack na sakit. Kampante ko na lang siyang nitian at tinapik sa balikat para hindi na mag-isip pa o malito pa. Para na rin mapanatag ang kanyang isipan. Matapos sa maikling kwentuhan, pinainom ko na siya ng gamot niya. Lumabas na rin kami ng kwarto at nagpunta sa labas ng hardin para makalanghap siya ng sariwang hangin. Tahimik lamang kaming dalawa, ibang-iba sa kadalasan. Yan ang nangyayari tuwing may presensya ni Gavin. Sumapit na ang 4:00 ng hapon. Naganda na ako para sa pag-uwi at hinihintay na lang si Max sa nurse station. Natatawa ako habang nakikinig sa mga nakakatawang kwento ng karanasan ni Kim sa pag-ibig. Hindi lang ako sigurado kung may katotohanan ba ang lahat ng sinabi niya. Hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ko kay Max. Wala pang 5:00 ng hapon, pinuntahan niya na ako sa nurse station. Hindi niya nasuot ang kanyang lab coat. Naka-white long sleeve na siya at black pants. Inasar na naman kami ni Kim at mabilis ding sumali sa pang-asar si Hannah na katatapos lang din sa inaalagaan niya. Don't worry, ililibre ko kayo one of these days. Nakangising tugon ni Max na naging pasaring ng mga kasamahan ko. Ang galante naman ni Doc, dapat mo na talagang sagutin, Laureta. Si Kim, nailing na lang ako habang natatawa. Isa pang pogi ang dumating sa nursing home. Pasinghap na bulong ni Hannah habang may tinitingnan sa bandang likod namin ni Max. Lumingon ako kaagad at nakita si Gavin na naglalakad na nakakunot noo habang nakatitig sa kanyang cellphone. Mukhang kagagaling lamang nga niya sa isang meeting dahil nakasuot siya ng white long sleeve polo down shirt at brown khaki pants. Nilagay niya ang cellphone sa loob ng bulsa. Akala ko hindi na makakapunta sa senator dito ngayong araw. Yon ang sabi ni Nurse Cara, hindi ba? Dinig kong tanong ni Kim. Pansin kong bumagal ang paglalakad ni Gavin nang malapit na siya sa station. Napalinga siya sa kinatatayuan namin at parang may hinahanap. Kagad na nagtama ang tingin naming dalawa. Nagiwas ako ng tingin at napasulyap kay Max. Nakita kong sa akin naman naninimbang ang tingin niya. You okay? Bulong niya. May bahid ng pag-aalala ang boses. Tipid akong ngumiti at tinanguan siya. Magpapaalam na sana ako sa mga kasamahan sa trabaho nang matigilan dahil sa isang bagay na naalala. Ang leather jacket ni Gavin. Sandali lang ah. Paalam ko kay Max at binalingan ng tingin si Hannah
na nakaupo sa likod ng desk. Pwedeng pakiabot ng paper bag na nasa ilalim ng mesa, Hana? Sure. Wala sa sariling sagot nito, dalabaral pa rin sa kasusunod ng malalim na iniisip. Hana, untag ko. Ay oo, wait. Nagbaba na siya ng tingin sa mesa. Kinuha niya ang paper bag at tinabot sa akin. Isusoli ko lang to. Ayoko na kasing ipagpabukas pa para wala nang alalahanin. Sige, gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Malapit lang naman eh. Aniya, ihintayin kita rito. Tumango ako at tinalikuran na siya. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Nanay Linda. Nakita ko hindi pa nakakapasok si Gavin sa loob ng kwarto. Nakatuka nga lang siya sa harapan ng pinto. Ano pa bang hinihintay niya? Ang kusang pagbubukas ng pinto? Tumikhim ako sa bandang likod niya upang makuha ang kanyang atensyon. Nang lingunin niya, ako'y kaagad kong inabot sa kanya ang paper bag. Isusoli ko pala tong jacket mo. Salamat. Tinanggap niya rin naman ito na hindi man lang sinusulyapan. Sa akin lang ang tingin niya. Walang anuman. Walang pagdadalawang isip ko na siyang tinalikuran at tinungo na naghihintay na si Max. Tahimik lang kami ni Max sa loob ng sasakyan. Pansin ko ang mabagal niyang pagpapatakbo nito. Nakaupo ako sa tabi niya sa may driver's seat habang nagmamaneho siya. Di niya naman ako tinatanong tungkol sa pagtungo ko kay Gavin. Pakiramdam ko na may kailangan kong magpaliwanag. Sinori ko lang yung jacket niya. Nagka-problema kasi ako sa damit kahapon kaya ganon. Matipid niya lamang akong tinangoan at nasa daan lang kanyang tingin. Nagpatuloy naman ako. Ayoko lang na ipagpabukas pa at baka madagdagan pa ang araw ng pagtanaw ko ng utang na loob. Napasulyap muna siya sa akin bago muling tinoon ang atensyon sa daan. Di mo na kailangan pang magpaliwanag, Lauretta. You're not obliged to do so. Bumuntong hininga ako at nagbaba ng tingin. Tinoon ko to sa mga kamay na nakakandong sa hita. Alam ko, ayoko lang na mag-alala ka. Bakit? May kailangan ba akong ipag-alala? Kaagad akong napatingin sa kanya. Wala. Wala kang dapat na ipag-alala. Umangat ang sulok ng labi niya. Napaka maunawain ang kanyang mga mata. I don't want you worrying about my feelings, Lauretta. Ayoko sana sa mga bagay na ginagawa mo. Iintindihan mo pa pati nararamdaman ko? Ayokong dumagdag pa sa mga alalahanin mo. I'm a big guy. I can handle a bruised ego. Bumagsak ang balikat ko dahil sa huli niyang sinabi. I'm sorry. Muli niya akong sinulyapan. Ngumiti siya. Kita mo na. Nagsusorry ka pa. Don't worry about me. I just don't want to bruise your ego. Well, it can actually be healed. Nagtagpo ang kilay ko habang tinitingnan siya na nasa daan naman ang tingin. Paano? Let me buy you a jacket this weekend. Ayokong nanghihiram ka pa ng jacket sa ex mo. Deal. Walang pagdadalawang isip kong sinabi. Nang makarating na kami sa bahay, ipinarada na ni Max ang kanyang sasakyan sa garahe. Lumabas na kami mula rito. Nagtaka ako na makita siyang pumunta sa likod nito. Binuksan niya ang bandang likod at may kinuhang bagay mula rito. Umawang ang labi ko sa nakitang isang limited edition na Lego na sikat na anime character na gustong-gusto ng anak ko. Nakalagay ito sa loob ng isang glass box. Kaya mabagal ang pagpapatakbo mo na sasakyan kanina. May baon ka pala. Ngumisi siya. Do you think Colt will like it? Umirap ako at nahawa na rin ang ngisi niya. Siyempre naman, matagal na niyang pinapangarap pa magkaroon ng ganyan. Huminto kami sa tapat ng pinto at kagad kong binuksan ito. Pumasok na kami sa loob at nadatnan ko si Colton na nakaupo sa sahig. Habang naglalaro, sa tabi niya naman ay si Ate Susan. Baby, look who's here. Masigla kong bungad. Inignora naman niya ako dahil sa pag-assemble pa rin ng laruan ang buong atensyon. Colt, Uncle Max is here. Hindi ko na talaga napigilan ang sariling sabihin. Mahina namang natuwa si Max sa tabi ko. It's not the end of the month yet, Nanay. Wawa said we still have 5 more days to go. After 5 days, that's when Uncle Max will come. Marahang sagot naman ng anak ko. Sa tono ng boses niya, parang ako pa yata ang pinapaintindi. I am that early, huh? Should I go back to Canada then? Si Max na nagsasalita sa mapaglarong boses. Mas mabilis pa sa kidlat ang ginawang paglingon ng anak ko. Dali-dali niyang iniwan ang mga laruan sa sahig at tumakbo papunta sa amin.
Kaagad nilapag ni Max sa sahig ang dalang laruan para masalubong ang yakap ng anak ko. Halos makarga niya na si Colton. "You're home, Uncle Max?" Paulit-ulit na masiglang sambit ng anak ko na nakapulupot na ang maliit na braso sa leeg ni Max. Natawa si Max habang kinakarga si Colton. "Jesus, mas bumigat ka na. And you grown taller too." "Aha?" Mayabang na tugon naman ng anak ko, sabay tango pa. Mabilis siyang bumaba na makita sa sahig ang bagong libing na laruan ni Max para sa kanya. "Is this for me?" Di makapaniwala niyang tanong habang pinagmamasa ng laruan. "Yeah, you like that, right?" "Of course, but it's in Japan." Ngayon naupo na siya sa sahig at hinaplos ang glass box ng papwedeng paglaruan. Lumapit na rin si Max sa kanya at nag-squat sa sahig. "I went to Japan for a medical conference, and I remember you telling me how much you like that new released Lego." "Thank you so much, Uncle Max." Napangiti ako habang pinagmamasdan ang tuwang-tuwa na si Colton. Napatunayan ko talaga kung gaano kasayang anak dahil hindi ko na siya pinagsabihan na magpasalamat pa. Siya na talagang nagkusa. Nagangat ako ng tingin at nakita si nanay na nakangiti rin habang pinagmamasdan ng apo. Napansin ko ang pagdampi niya sa pisngi gamit ng isang palad na para bang may pinapalis siyang luha. Suminghot siya at napatingin na sa akin. "Nakahanda na ang pagkain. Dalhin mo na yung dalawa sa kusina, Loretta." Nabalot ng sigla ang kapagkainan. Hindi tumigil sa pagkukwento si Max at Colton sa mga ginawa niya sa Pilipinas, na para ba ngayon lang sila nagkausap ni Max, madalas naman silang magkatawagan. Malalim mang gabi na makauwi si Max. Ayaw pa nga sanang matulog ng anak ko dahil gusto pa niyang maglaro gamit ang bagong bili ni Max, pero pinilit ko talaga dahil may pasok pa kinabukasan sa eskwela. Nakinig din naman siya sa akin. Medyo na late ako sa trabaho dahil late ko na rin naihatid si Colton sa eskwelahan. Paano ba naman ang tagal na gising? Halatang nabuyat kagabi kakalaro. Buong umaga ko namang pinag-igihan ang trabaho. Makakasabay kaming nananghalian ni Max. Balik trabaho rin naman kinahapunan. Bit-bit ang tray ng gamot at vitamins. Tinungo ko na ang silid ng pangalawang matandang residente na sa akin naka-assign. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay bumulaga na sa paningin ko ang kanyang kumot at unan na nasa sahig. Nagangat ako ng tingin para sana pagsabihan siya, pero nahindik ako na makita ang hawak niyang tinidor. Tinutok nito sa bandang leeg. "Pauwiin niyo ako. Gusto kong umalis na rito," sigaw niya. Mabigat ang ginawa kong paglunok. Kabado may alam ko namang hindi ko to pwedeng pakita sa kanya. "Sige po, Mrs. Morales. Tatawagan po natin ang anak ninyo. Makakauwi po kayo." Marahan kong sabi at dahan-dahang lumapit na sa kanya. Mas sumigpit lamang lalo ang hawak niya sa tinidor at mas idiniin ito sa kanyang leeg. Sinasabi ko na nga ba, iba talaga ang mga kinikilos niya simula nung araw na magwala siya at tatapunan ako ng Diyos no isang araw. "Wag mo kong pinagloloko. Alam ko nagsisinungaling ka na naman." "Hindi po. Akin na po yung tinidor. Ako na po mismo ang tatawag sa anak ninyo." Mahinahan kong sabi sa kabila ng panginginig ng mga tuhod. Unti-unti na ako nakalapit sa kanya hanggang sa abot kamay ko na nga siya. Sa isang iglap, marahas niyang hinilang braso ko at tuluyan ko na ngang nabitawan ang tray na hawak. Lumagapak ito sa sahig. Sana lang ay marinig ng mga tao sa labas. Mula sa pagtutok sa kanyang leeg ay nilipat niya ang tinidor sa leeg ko. Mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. 50 anyos pa naman siya kaya malakas pa. Hindi ako pumalag dahil alam ko mas lalala pa ang gagawin niya dahil wala siya sa tamang katinoan. Pumikit ako ng mariin at muli sumubok na pakalmahin siya. "Makakauwi po kayo. Ibaba na lang po yung tinidor para mapatawag ako." "Sige na po, pakiusap."